Sa ngayon, itong si Calvin Oftana ay sinabi na maglalaro daw dito sa kanilang playoff game kontra Magnolia kahit na ito hindi 100%. Ito ang sinabi ng TNT ngayon. Pero bukod dito sa paglalaro ni Oftana, ang isa pang pwedeng gawin nila ay kunin ang unrestricted free agent na si Pau Havillonar. Si Havillonar ay dinraft nitong Converge FiberXS kung yung maalala, pero ito ay hindi nila nabibigyan ng maraming minuto at ngayon nga ay nilagay na nila sa free agency list. So pwede na itong pick upin ng TNT Tropang Giga. Kailangan lamang nila itong offeran ng isang kontrata para masubukan. Kung ito'y magagawa ng line-up ng TNT Tropang Giga, maganda yan para dito sa kanila. Lalo na at alam naman natin na very capable itong si Havillonar. Lalo na kung ang magiging role niya ay backup nitong si Calvin Oftana. At syempre nga dahil itong si Oftana hindi 100%, lalong magiging okay ito para sa kanila. So sa tingin ko, yan ang gagawin ngayon nitong line-up ng TNT Tropang Giga. Ang kunin si Pau Havillonar at wala namang mawawala sa TNT kung bibigyan nila for example ng kontrata hanggang end of the conference. Dahil syempre, alam naman natin nung naglalaro to sa college, maganda na pinapakita niyan. So kung idadagdag sa lineup ng TNT itong si Pau Havillonar, siguradong magiging mas maganda resulta nito para sa kanila. At yan ang kinakailangan talaga ngayon nitong TNT Tropang Giga, ang additional na mga players, lalo na at medyo marami pa rin yung mga nasa injured list sa kanila. Kung sakasakali na ito ngayon matuloy, magiging isang magandang sabihin na nating resulta ito para sa TNT. Hindi lang para dito sa conference na to, maski na sa mga susunod pang seasons. Kaya sigurado na mabibigyan sila ng additional na options pagdating dito sa kanilang front court. At yan talaga ang hinahanap ngayon nitong TNT Tropang Giga. Yung mga big men na pwedeng tumulong dito kay Brandon Rosser, Calvin Oftana, Kelly Williams, pati na dito kay Poy Eram. Samantala naman, itong San Miguel Beer ayon dito sa mga reports ay interesado raw makuha ang serbisyo nitong si Tyrus Hill. Katulad ni Pau Havillonar, itong si Tyrus Hill ay isa ng unrestricted free agent with rights to salary nitong Blackwater Bossing. Itong si Tyrus Hill pwede magamit ng San Miguel dahil ito ay tinatawag na rim protector. Kaya niyang maging defensive player at hindi niya kailangan umiscore ng maraming puntos dito para sa San Miguel para siya ay magamit. Kaya nga sa tingin ng karamihan pwede na ito'y makuha ng San Miguel para mas madagdagan yung kanilang lineup para dito sa playoffs. Siyempre, ito si Tyrus Hill, hindi niya kailangan maging, sabihin natin umiscore ng double figure sa SMB. Marami nang gagawa niyan. Ang kailangan lang niya ay maging isang defensive player, pangguardia ng mga wingmen, mga kalaban, at siyempre para mag-block at mag-defend. Kapag import conference naman, pwede nilang gamitin to si Tyrus Hill pangguardia doon sa mga kalabang import. Kaya sa tingin ko, pwede itong si Hill dito sa SMB. At dahil siya ay unrestricted free agent, pwede siyang kunin nang walang ibinibigay na kapalit. Yan ngayon ang sabihin nating pinag-aaralang mabuti nitong si Coach Leo Austria at ng coaching staff ng San Miguel. Madali lang naman nila makukuha si Hill dahil itong player na to ay parang sinabi na natin wala lang namang kontrata dito sa Blackwater. At sa totoo lang, hindi naman siya masyadong nabibigyan ng minuto dito sa Blackwater Bossing kaya pwede na siya dito sa San Miguel. At yan talaga ang binabalak ngayon nitong si Coach Leo. Pwedeng gawin ng San Miguel ay kunin itong si Tyrus Hill, bigyan ng kontrata until the end ng season na ito at kapag maganda pinakita, tsaka nila pwedeng i-extend. Parang no-lose situation ito para dito sa Beermen lalo na ngayon at nangangailangan sila ng additional na mga forwards para mag-complement dito sa laro ni CJ Perez. Pati na rin dito, syempre of course, kay Junmar Fajardo. Sinabi ngayon ng PBA na wala daw silang mga farm teams. Alam na natin na medyo matagal na itong issue pero sinabi ni PBA Chairman Ricky Vargas na sa totoo lang wala naman daw ganyan dito sa PBA at balanse yung mga trades na nangyayari. Si Chairman Ricky Vargas of course sa MVP group yan at marami nagulat bakit sinabi niya ito. Gayong ang kilalang gumagamit ng mga one-sided trades ay ang SMC. Well, alam natin maski na MVP group gumagawa din yan ng mga ganyang trades dahil ang paniwala nga ng karamihan, farm team nila itong Blackwater Bossing. Kahit na mag-deny ang PBA dito sa mga farm teams na wala daw niyan, maraming fans pa rin ang maniniwala na meron talaga. Dahil kung sabi nga nila ay kinakailangan lang tignan mo yung ginagawang trades itong Terra Firma Jeep, Northport at Blackwater at malalaman mo na meron talagang mga farm teams dito sa PBA. At yan ang dahilan
kung bakit marami nagsasabi kukonti na ang attendance dito sa PBA ngayon. Dahil kapag naglalaro yung mga teams na yan, alam mo na kung sino ang mananalo. Kadalasan nga sabi nila nagpapalit-palit na lamang itong SMC at MVP groups sa pagcha-champion. Kaya hindi na nakapagtataka na maraming fans ang ayaw na umatendang live at tinitignan na lamang yung resulta online. Ngayon, ito naman PBA dahil sa paninindigan nila na wala talagang mga ganyang sitwasyon, masasabi natin na medyo magiging mahirap yan para dito sa liga, lalo na at alam naman nila na kinakailangan talaga nilang gumawa ng paraan para ma-attract yung attention ng mga tao. Pero sa tingin ng karamihan, pwedeng gawin niya ng liga talaga. Basta kailangan lang mas maganda yung ipapakita nila ng mga options ngayon at hindi lamang sila umaasa dito sa mga ganyang mga klaseng sabihin na nating teams. At kung magiging mas balanse ang PBA, sigurado na mas maganda ang magiging resulta nito, hindi lang para dito sa liga kung hindi mas kina dito sa mga fans. At ang huli nating balita ay tungkol dito sa Barangay Ginebra. Ito raw si Jason David ang susunod na mamawala sa Ginebra pagkatapos nitong si Von Pesumal. Para doon sa mga hindi pa nakakalam, itong si Von Pesumal ay isa ng unrestricted free agent pagkatapos itong ilagay dyan ng Barangay Ginebra dahil ang gagamitin na raw nila ngayon ay inactivate na itong si LA Tenorio. Kaya nga mukhang ganyan daw talaga iyong magiging sabihin nating pandagdag dito sa puwersa sa backcourt ng Ginebra. Ngayon, dahil nawala si Pesumal, ang usap-usapan ngayon sino naman kaya ang susunod at mukhang ito nga si Jason David. Baka daw si Jason David naman ang i-trade ng Barangay Ginebra kasama na si Aljon Mariano at si Jared Dillinger dito naman sa Terra Firma o kaya sa Phoenix. Marami daw mga teams ngayon na nakaka-interest dito kay David dahil ito isang batang player na may potential pa. Samantala si Dillinger naman ay isang veterano na magbibigay experience para sa isang batang koponan. Kaya nga mukhang ito talaga ang direksyon ngayon na pupuntahan nitong Barangay Ginebra. Baka nga pati si Ben Adamos ay masama na dito sa gagawing revamp down ng Gene Kings. Hindi na rin tayo magugulat kung bukod dito sa pag-trade kay Jason David ay meron pang ibang players na mawawala dito sa Barangay Ginebra dahil gusto rin makasiguro ditong si Coach Tim Cone na yung mga gagamitin niyang player sa susunod na conference ay yun talaga na masasabi nating matindi at talagang handang lumaban para dito sa Ginebra at nang hindi na po pwersa ng masyadong maraming minuto yung kanyang mga starters. Kaya itong mga players ng Ginebra katulad ni David, si Pinto, alam din natin na ito si Jeremiah Gray, si Isaac Akgo at yung iba pa si Dillinger, si Aguilar. Baka masama yan dito sa tatanggalin lalo na kung hindi makaabante itong Barangay Ginebra dito sa playoffs dahil yan talaga ang pinoproblema ngayon nitong Gene Kings kaya abangan natin yung gagawin nila. Shoutout kay Dalmacio de Guzman, kay Malyari Mascarillas, kay Anthony Alon, binabati din natin si Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, Enju, Dexter Domer, pati na rin si RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at ang iba pa nating mga regular na viewer.